Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang Denver Nuggets ay naghahanap pa ngayon ng point guard na pwedeng maging 6-man at minsan ay starter tuwing injured o nagpapahinga si Jamal Murray. Isa sa mga target nila noon ay si Chris Paul. Ganun pa man ay nais pa din nga ni Chris Paul na maging starter at ayaw niya namang galing sa bench. Alangan naman na maging bench player na lamang si Jamal Murray, di ba? Kaya naman nag-pivot ang atensyon ng Nuggets kay Malcolm Brogdon. Kapag tuluyan na ngang lumipat si Jonas Valanciunas sa EuroLeague, mag-o-open up ito ng mid-level exemption para sa Denver Nuggets. Dahilan kung bakit pwede nilang makuha si Al Horford at ang tulad ni Brogdon sa isang minimum contract. At kung sakali nga ay napakalaking bagay nito para sa Denver Nuggets mga kaibigan, si Brogdon ay former Rookie of the Year and 6-man Player of the Year winner. Last year nga ay halos hindi siya naglaro para sa Wizards, only playing 24 games at nag-average lamang siya ng 13 points, 4 rebounds and 4 assists per game sa average playing time na 23 minutes per game. Decent player pa rin nga si Brogdon na kaya kang bigyan ng opensa at depensa. May talent level pa din siya na pang starter kung sakaling may iniinda na injury si Jamal Murray na medyo napapadalas nga sa mga nakaraang season. With enough playing time ay kayang-kaya na pa din nga na mag-average ng 15 points, 5 rebounds, and 5 assists per game while being very efficient. Malaking upgrade na ito kumpara kay Russell Westbrook at this point ng kanilang mga career. Kung magagawa nga ng Denver Nuggets na makuha si Malcolm Brogdon at Al Horford, magkakaroon sila ng very solid bench pieces mga kaibigan. Gusto nyo bang mapunta si Brogdon sa Denver Nuggets? Ngayon ay tumungo naman tayo sa OKC Thunder. Last NBA draft ay nakuha nila si Nikola Topic, ang 6'6" point guard mula sa bansang Serbia. Sa mga mock draft nga ay nasa top 3 siya noon, with some saying na pwede itong maging number 1 pick. Ganun pa man ay nagtamo nga siya ng ACL injury habang siya ay naglalaro sa EuroLeague, kaya naman bumagsak ang kanyang draft stock. Ganun pa man ang OKC nga ay handang sumugal kaya naman kinuha nila ito bilang number 12 pick nila kahit na ang ibig sabihin nito ay out siya ng isang buong season. Kahit na out nga siya mga kaibigan ay nagawa nga ng OKC na magkampiyon ngayong season. At sa same off-season mga kaibigan kung saan draft nila si Nikola Topic ay trinade nila si Josh Giddey para kay Alex Caruso na naging malaking tulong sa kanilang championship run. Ganun pa man sa pag-draft nga nila kay Topic ay tila ba nakakuha sila ng another Josh Giddey, isang matangkad na pass first point guard na medyo may kahinaan pa sa shooting at sa depensa. Ang pinagkaiba lang nga ay 4 million per year lang nga ang sahod dito sa susunod na 3 taon, habang si Josh Giddey humihingi nga ng mahigit 30 million per year. At makikita nga natin ang strategy na ito ng OKC sa mga susunod na taon mga kaibigan. Halimbawa lamang kung si Lu Dort, kung umabot nga sa punto na sobrang mahal na ng sahod niya, ay iti-trade siya ng OKC at hahanap naman sila sa draft ng same type of player niya na pwedeng i-develop nila. At mas may murang sahod at capable sila nito dahil sa dami ng kanilang draft picks. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?